Oo, merong mensahe sa inyo ang ating magaling, pinakamagaling. Kahit walang sakit, naggagamot. Ganyan kagaling. Na si Pangulong Adik Marcos. Adik sabi ng kapatid. Hindi ako nagsabi niya na yung kapatid, baka naman magalit na naman kayo Yung kapatid na may sabi niyan. Kahapon, November 23. Dahil nagparty-party na naman ang mga demonyo. Diyan sa Malacanang, ganito na nangyayari sa Pilipinas. Nakuha pa magpasko ng mga puki ng ina. Saan ka naman? Ang ina, mga wala talagang mga pakialam. Mantakin mo, ganito nangyayari sa bayang Pilipinas. Ang daming pagnanakaw. Sindikato, ang daming mga ninakaw sa Pilipinas. Dagsa ang droga, dagsa ang krimen. Kaliwat kanan ng rally. Ito matindi. Ang daming namatay dahil sa nakaw ng mga hayop hudas na ito. Nakuha pang mag-decorate sa Pasko ng mga putang ina. Saan ka? Natatandaan ninyo nung sinabi ko na before, ang Pilipinas po kasi sa buong mundo ang natatanging bansa na sabik magpasko. Kasi sagrado Katoliko ang mga Pilipino at karamihan sa mga Pilipino, hindi naman majority ng mga Pilipino sagrado Katoliko at ipinakilala kasi sa atin niya ang Pasko na December 25 pagkapanganak ni Jesus at December 25 supposedly yan ang araw ng pagbibigayan, yan ang araw ng pag-iibigan. Kalilimutan mo lahat ng may mga kasalanan sa iyo at magkakapatawaran. Ulul, bongbong, hindi ka namin kayang patawarin sa lahat ng kahayupang ginawa niyong magpinsan sa Pilipinas. Kahit linggo-linggo sabihin ng pari sa akin na tumingin ka sa tabi mo at sabihin mo, peace be with you, hindi ko kayang gawin sa inyo. We cannot make peace with the hoodlums, with criminals like you and your cousin Enzaldico. Kayong mga hudas magnanakaw sa Pilipinas, hindi namin kayang tanggapin ang mga peace be with you yung mga ulul kayo. Anong makahaka na naman Kaya mo ba maipagbati sa gunggong na ito? Ngayon kasi September pa lang usually na tayo Pasko na. Sumisilip na si Jose Marichan niya kumakanta. Kaya nga nung nakaraan hindi na si Jose Marichan yung sumilip. Ang sumilip si Zaldico na. Siya na ang kumakanta bago magpasko. Siguro si Zaldico nananalangin din na patawarin natin siya. Ulul, hindi ka rin namin mapapatawang putang ina kasi minit ka. Siniminit mo si Inday Sara. Ikaw ang nagpaikot, isa sa mga nagpaugong ng confidential funds. Meron pa kayong impeachment dyan sa Congress. Putang ina ninyo. Tapos gusto nyo bati-bati na. Walang ganon. Kasi may mga kumakalat na mga balita ngayon bago natin i-play ito. Na ito daw si Zaldico ay pakawala daw ng mga Duterte. Sabi ko, bobo talaga to mga putang ina mga dilawan tae na to tsaka itong mga loyalistang ubod ng mga utak dilis. Sabi kasi nila na si Zaldico daw ay pakawala ng mga Duterte. Ngayon, ang ginagawa nitong mga dilawang tanga, naghahanap sila ng mga picture na kasama ng mga Duterte si Zaldico. Mga bobo pala talaga kayo. Aminado nga ang mga Duterte that Zaldico was their ally before. Even Romualdez, ally nila yan Kahit si tawag dyan, si Romualdez, si Bongbong Marcos, ally nila yan kakampi nila yan noon hindi ba? Kaya lang, itong si Bongbong, siguro dahil na rin sa sabi nga nung kapatid niya, yung wala nang tinuang utak dahil lang adik ganyan. Sinabi ko sa inyo yan Ang adik, walang sinisino yan. Ang importante sa adik, yung bisyo lang niya, tsaka yung mga kasama niya na nagbibisyo rin katulad niya. Yung kumbaga kung sino ang makakatanggap sa sakit ko bilang isang adik, kung sino ang magkukonsente sa akin, yun ang kabati ko. Ganun yang mga adik alyado, kung kaalyado lang ang pag-uusapan, lahat yan alyado. Pinalibing pa nga ni Pangulong Duterte.
yung tatay nitong Judas na ito eh. So kaalyado ito. At naghahanap sila ngayon ng picture ni Zaldico na kasama si Pangulong Duterte at sinasabi na si Zaldico daw Duterte. Kaya nang inasabi ko, tanga talaga tong mga hayop na ito. Sobrang tatangan itong mga mga Pulawan at saka ng mga Dilawan at saka Pinklawan na mga tanga. Sabi ko, kung ako si Inday Sara, nakita ko si Zaldico tinutugis na ng kanyang konsensya. Kasi sabi ko nga, sabi nga ni Banat Bay, di ba? Money can buy you a house but it cannot buy you a home. Money can buy you things but it cannot buy you peace of mind and happiness. Maybe it can buy you material things. Maraming pwedeng magawa ang pera. No, it can buy you medicine, it can buy vitamins and minerals, but it cannot buy you time para mapahaba yung iyong buhay. Wala, malabo yan. No matter how much money you have. If you do not have peace of mind, if you cannot sleep 8 hours a day without yung worrying about what's gonna happen tomorrow, walang kakwenta-kwenta yung pera na yan. Money is just paper. Kaya nga sabi ni, yan yung sinasabi sa amin ni Pastor Apollo Kibuloy, the reason why Kingdom of Jesus Christ is so abundant, it's because they are sharing their blessings. Yung pera, they're not keeping it. Kasi if Kingdom of Jesus Christ will keep the money, they will have all the money na kayang bili ng lahat. Pero maghihirap ang mga nasa paligid nila because they're keeping the money. Ang money is supposed to be used. 'Di ba? Dapat ginagamit ang pera saan? Sa pansarili. Kung sobra-sobra na, hindi mo na dapat ginagamit ang pera sa sarili. Dapat ang pera ginagamit mo na para gumawa ng mabuti sa mga nasa paligid mo. Ganun ang KOJC eh. Itong mga putaragis na ito, itong mga putok sa buho na ito, ang ginagawa nila, the money, they're keeping it. Nilalagay nila sa mga kondo, so walang cash flow. Kaya ang hirap-hirap ng Pilipinas, dito sa Pilipinas, yung mahirap, sobrang hirap. Yung mga mayayaman, sobrang yaman. They can get and buy anything. And yung mga pera na ninanakaw nila, they're just keeping it for a rainy day. Sabi nga, tinatago nila yan. So hindi nagpo-flow. Pera is supposed to be used. Pera is supposed to be flowing. That's why it's called currency. Current. Dapat nagpo-flow yan. May current. Diba? May dumadaloy. Kaya ang pahirap talaga sa bayang Pilipinas etong mga Judas na itong mga magnanakaw talaga. Dahil nga yung pera na yan, tinatago nila. Nilalagay ba nila sa bangko para i-invest ng mga bangko sa mga businesses para lumago yung mga negosyo sa Pilipinas? No. Hindi, tinatago nila yan. So, yung pera na yan, patay. Yung pera na yan, nandiyan dyan. Pag yan inanay, pag yan nabulok, wala na. Supposedly, ginamit mo yan para kumita yung ibang tao. Pero tinago mo, talagang babagsak ang ekonomiya. Yun ang di alam ng mga tanga eh. So ngayon, hinahanap nila si Inday Sara. Sinasabi na si Inday Sara daw ay kung ako si Inday Sara, mga bossing, nakikita ko si Zaldico na bumabagsak na. Nakikita ko si Zaldico na nangangayayat na at halos mamatay na sa ginagawa sa kanya ng administrasyon. Ginagawa sa administrasyon kasi ginamit siya ng administrasyon according to him. Ginamit siya ng administrasyon. Nung siya'y umalis, sinabihan siya na wag ka nang bumalik muna. Kami nang bahala sa'yo. Yung pala, kami nang bahala, ilalaglag ka namin dito. Siguro bago pa mahulihan lahat, bago pa mamatay si Zaldico sa pag-aalala, bago pa mamatay si Zaldico sa sama ng loob, at bago pa mamatay si Zaldico, mapatay nitong mga sindikato ng mga kasama niya na sigurado ako mayroong merong mga internal cleansing na magaganap dyan. Papatayin talaga nila lahat ng mga loose end eh. So ngayon, bago pa siya mamatay, naglabas na siya ng kanyang sama ng loob. Kung ako si Inday Sara, nakikita ko ganyan, kahit ano pang ilabas ni Zaldico, ay na hindi, ako, maniniwala ako sa sasabihin niya because yun naman ang sinasabi ni Inday Sara noon pa na ang magnanakaw sa Pilipinas, dadalawang tao. Si Romualdez at saka si Zaldico, sila lang ang nagmamanipulate ng budget. Pero syempre, sinong pumipirma niyan? Ang pumipirma niyan, presidente. So tatlo yan na mga demonyo sa Pilipinas.
Sa tingin mo, makikipagkaibigan ako kay Saldico? Makikipagbati ako kay Saldico? Makikipagkwentuhan ako kay Saldico? Hindi ako makikipag sa kanya. Hindi ko siya ipatronize. Bakit? Because ako, alam ko sa sarili ko na yung sinasabi mo, revelasyon ko na yan eh. Ngayon, karma mo na yan. Magiging magkaalyado na tayo para pabagsakin si Bongbong. Hindi naman gusto ni Inday Sara na pabagsakin si Bongbong. Ayaw naman ni Inday Sara na pabagsakin si Bongbong. Ang gusto lang naman ni Inday Sara is magtrabaho tayo. Ibinoto tayo ng tao, magtrabaho tayo, tsaka wag tayong magnakaw. Yun lang naman ang gusto ni Inday for the longest time. Kaya lang sa loob ng 3 taon, hinudas talaga ni Bongbong Marcos yung Pilipinas. Kaya, naririnig mo ba si Inday Sara na nanawagan ng pagre-resign ni Bongbong? Naririnig mo ba si Inday Sara nagsasabi mag-resign ka na, Bongbong? Walang ganun. Kahit isang beses walang sinabi si Inday na ganyan. Ang sinasabi lang ni Inday, itigil mo na kung ano man yung ginagawa mo, putangin na kalagi kang lasing, sabog ka, sabi ng ate mo, magpa-drug test ka na. Yun ang gusto ni Inday. Sinabi ba ni Inday na bukas ka na lang? Tingnan nyo tingnan nyo. Alam nyo kung bakit hindi naging naku, napahaba na naman yung intro ko pero maganda tong sasabihin ko eh. Alam ba ninyo na kung titingnan natin yung history, sino ang bumaliktad para mapalitan ng presidente? Ang bumaliktad, militar. So, ang key player dito para mapalitan niyang hayop na presidente na yan, militar. Na kapag ka ang militar tumalikod, umatras sa kanilang pagsuporta sa nakaupong presidente, sigurado maguguho talaga ang palasyo. Kaya kung makikita nyo, may mga kumakalat na mga videos lately na ang nililigawan talaga nila is military because they know na if the military napuno yan at yung mga military na kasama ng taong bayan niya na lumabas sa lansangan at manghingi ng accountability, tapos ang gobyerno, sigurado yan. Sa Burkina Faso, militar din ang nag-take over. Lahat militar. Sa ibang mga bansa, nauna muna yung gulo. But still, ang magpapanatili ng kaayusan, armed forces pa din or mga military, yung uniformed personnel. Yan pa rin. So ngayon mga bossing, alam nyo kung bakit hindi. Kasi sabi nila, hindi naging nakakasuya yung mga nangyayari. May 3 araw na rally, naging 2 lang, tapos pinigilan na. So wala, nakakapagod na mag-rally. Huwag kayong mapagod mag-rally. Because tayo po, kaya tayo nagra-rally. Not to topple this government. Hindi po tayo nagra-rally para agawin itong kapangyarihan sa Malacanang, no. Nagra-rally po tayo para gisingin ang taong bayan na wag na tayong boboto ng mga ganito na tao. Na wag na tayong magpapabudol sa mga ganitong tao. Wala na tayong magagawa, nanalo na yan, nandiyan na yan. Panginoon na ang bahala kung hanggang kailan na lang nandiyan yan. At nagrarally tayo para ilabas yung ating mga sama ng loob, ipakita sa mga nasa gobyerno na mulat na ang mata natin, alam natin kung papaano nila tayo ninanakawan, alam natin kung papaano nila tayo ginugoyo, kung papaano nila tayo sinisindikato, hindi na kayo makakalusot. Mahihiya kayo ng konti. Kasi alam na namin kung papaano nyo kami hinuhudas dito sa bayang Pilipinas. Diba? So ngayon, mga bossy, yun lang gusto nating mangyari, walang iba. Ngayon may darating na rally sa November 30. Ayaw nilang sumama ang mga mapayapang DDS. Mapayapa tayo, hindi tayo nanggugulo eh. Sigaw lang tayo ng sigaw, mareklamo lang tayo, pero pumunta ba tayo sa Malacanang para hablutin yung mag-asawang addict na yan, sabi ni Amy? Wala, hindi kasi yun ang gusto nating mangyari. Ang gusto nating mangyari, itong mga nasa gobyerno, talagang itigil na, una itigil yung pagnanakaw, pangalawa magtrabaho para sa Pilipino, hindi para sa sarili, at saka itigil na yung pagdadrug. Pa-drug test for the sake of kapanatagan ng mga Pilipino. Malaman naman natin na ito si Bongbong hindi adik, hindi masaya. Takin mo, di ba? Nakakaya tayo sa ibang bansa kasi the more na sinasabi natin na adik yung presidente and the president doesn't want to prove na tayo'y mali, mas naniniwala, lalong-lalo na international community, na itong itong bansa natin, pabulusok. Bakit? We are being managed and led by none other than a stupid addict. Diba? Nakalungkot yun. So wala talagang foreign country or foreign entity na magsusuporta sa isang addict na gobyerno.
And saan ba umikot itong adik-adik na ito? Yan din sa kapatid. Kapatid mismo, kasama pa maliit hanggang paglaki. Sinasabi, adik niya, maliit pa lang. Hanggang tumanda yung adik hayop na yan. O hindi ba? So, kanino tayo maniniwala? Doon sa mga tao na kapaligid sa kanya, pag-uusapan natin yan mamaya. Sinasabi ko lang, bakit hindi naging successful? Kasi yung success nung rally nung nakaraan, yung ibang mga Pilipino sa sobrang galit na sa administrasyon, gusto nila mawala na yung presidente. Na magpunta, nagagalit sila sa mga nagrarally. Ba't hindi pa kayo nagmarcha? Sa dami nyo na yan, hindi kayo nagmarcha papunta ng Malacanang. Because hindi yun ang pakay ng INC, hindi yun ang pakay ng KOJC, hindi yun ang pakay ng JIL at ng kung sino-sino pang mga religious organizations na nagsama-sama para manawagan ng accountability, transparency sa gobyerno. Yun nga pinapanawagan natin, accountability, transparency. Kaya nga, doon sa mga rallies, pinagbabawal yung Marcos resign. Huwag niyong sigaw yung Marcos resign kasi hindi yan ang pinayagan tayo ng mga nagbigay ng permit sa atin kasi ang sinasabi natin magpapahayag tayo. Although pagpapahayag din naman ng saloobin yung Marcos resign, pero hindi talaga yan yung main goal natin. Ang main goal natin is yung accountability, transparency at yung itigil na yung katiwalian sa Pilipinas. Yun talaga yung gusto natin. Nananawagan si Inday Sara ng Marcos resign. Mga Pilipino nananawagan ng Marcos resign, but Inday Sara, Marcos resign, Pulong, Marcos resign, Basti Duterte, Marcos resign. Lahat ng mga nung sila Bato, sila Bongo, Robin Padilla, are they shouting Marcos resign? Hindi. Ang nasumisigaw ng Marcos resign yung mga taong bayan. Pero itong mga nasa posisyon na mga Duterte-aligned politicians, walang nagsasabi na Marcos resign. Bakit hindi? Babalik natin doon sa tanong, bakit hindi naging successful para sa iba? Kasi sa amin, successful yun. Kasi itong nilabas ni Amy Marcos, para sa akin, success yun. At least, nagkaroon ng vindication, nagkaroon na ng confirmation na itong si Bongbong, hindi talaga siya fit ako, mananawagan talaga ako ng Marcos resign. Gusto ko talaga mawala na ito. Kaya lang, hindi yan ang gusto ng mga principal natin, ng mga taong sinusundan natin, which is mga Duterte. Alam nyo bakit hindi na nagrally, nagpunta, hindi nagpalit. Yun na lang, hindi nagpalit ng liderato pagkatapos niyan pagkatapos ng rally diyan. Kasi nga ang mga Duterte, hindi sila patay gutom sa kapangyarihan. Hindi sila patay gutom sa pagiging presidente. Nanalo si Inday kung tumakbo lang siya ng presidente, ibinigay nga niya yan kay Bongbong. Siya ang sinasabi na tumakbo. Nung malaman ng mga Marcos na mga demonyo na si Inday Sara tatakbo lang ng mayor, sabi nila, wag mo nang sayangin sa mayor. Mag-vice ka na lang kasi hindi mananalo si Bongbong kay Leni Robredo pag hindi mo siya sasamahan. So, ipapangako sa ni Bongbong na lahat ng setup na gusto mo, ibibigay niya. Ano yun? Araw-araw kang uuwi sa pamilya mo sa Davao gamit ang sasakyan ng Malacanang, yung chopper. Kaya lang, sa sobrang insecure nung asawa nitong mukhang luyang tuyo, ginagamit din niya yun para pumunta doon sa eskwelahan na pinagtuturuan niya. So si Inday, wala na magamit para umuwi ng Davao. Nandito ang opisina ng Vice President sa Maynila. Kasi nga gusto na nga ni Inday na masubaybayan niya yung kanyang mga anak mula maliliit hanggang paglaki. Katabi niya kasi matulog yan. Siyempre, busy din yung asawa niya. Hindi daw siya pumapayag na wala yung isa sa kanila. Kung wala ako, dapat ikaw yung nandyan kasama ng mga anak natin. Kung wala ka, dapat ako. Ganun ang setup nila. So, isa yun sa ipinangako. Pangalawang ipinangako, yung National Security Council. Gustong pamunuan ni Inday Sara yan. Hindi nila binigay. Maraming mga request. Ang request pa ng Inday Sara, ituloy mo yung project ng tatay ko, build. Pinangako nila yan. Lahat yan hindi nila tinupad, mga bossing. So, although si Inday Sara supposedly kung siya ang tumakbo, nanalo siya, hindi nga siya tumakbo kasi nga ayaw din naman ni Inday Sara na manalo ang mga Dilawan dahil pag nanalo Dilawan, magbabalik ang mga komunista. Putang ina, hindi niya alam na kapag pala ito ang sinamahan niya, mas lalo magbabalik ang mga komunista sa Pilipinas. Dumami yung mga NPA. Hayop yan talaga. Dahil ginamit nito ni Bongbong yung mga komunista para ma-advance yung kanilang agenda. Ano ba yung agenda? Hindi ba ang daming mga pagnanakaw sa gobyerno? Ayan na. Tapos matanggal si Inday Sara para wala nang... Siguro ito si Bongbong, ipinangako niya sa mga Dilawan na kapag natapos ako, kayo naman. So tapos na ako magnakaw, kayo naman.
O tapos kayo, bukod sa pagnanakaw, iaangat nyo pa ang komunismo sa Pilipinas. O yan, magkakagulo lalo sa Pilipinas. Mananatili tayong mahirap. Mananatili tayong backwards. Madali kayong ma-exploit. Ganon siguro ang usapan ng mga yan. Kaya gusto nila si Inday Sara matanggal sa 2028. Kaya kung ano-anong mga ginagawa nila para matanggal si Inday Sara. Kasi halinhinan na yan, mga sindikato. Sindikato yan. Itong si Bongbong at saka yung mga dilawan. Oo, dalawang sindikato yung nagpapalitan lang sa kapangyarihan yan. And for the longest time na sila yung nagpapalitan sa kapangyarihan, nakita nyo, Pilipinas, paatras. Diba? At ang gagaling natin mag-English, gagaling natin magtrabaho, sisipag natin, ang tsatsaga natin. Pero bakit mahirap tayo? Parang nga tayong Africa. O sa Africa, nandoon lahat. Nandoon ang langis, nandoon ang diamante, nandoon ang ginto. Pero ba't ang hirap-hirap nila? O kasi yung mga nagmamanage sa kanila, gusto manatili silang mahirap para madali silang i-exploit. Ganon din sa Pilipinas. Oo, ano yun? Actually, yung nangyayari sa Africa is European, European scheme. Dito sa Pilipinas, European. Bakit? Ang Spain, nasa Europe eh. Spain ang sumakop sa atin. So, yung scheme ng mga Espanyol, scheme ng mga European na panatilihin kayong hinjo, panatilihin kayong mal-edukado para madali kayong i-manipulate. Ganun din, ganun ang ginagawa nila sa atin hanggang ngayon. Hindi naman tayo sa edukasyon binabanatan actually, pero kasi marami ng mga nakakapag-aral dito sa atin, hindi katulad noon. Pero kung titingnan mo, hindi pinarioritize ni Bongbong Marcos ang education. Bakit? Ang classroom nga niya, 22 lang. Kasi nga, ayaw talaga nitong mga oligarko na ito, itong mga mayayaman sa Pilipinas, ayaw nila na yung mga Pilipino ay yung mga Pilipino ay mayaman sa kaalaman, mayaman sa resources, ayaw nilang ganon. Bakit? Because hindi nila mamamanipulate, magiging kaaway nila, magiging kakompetensya nila. Ganon. So ayaw nila na maging mayaman tayo. Kaya pinananatili nilang ganyan. O babalik na naman natin doon sa napakatagal ko nang inuumang sa inyo bakit hindi napalitan yung administrasyon. Kasi hindi nga gahaman si Inday Sara. Noong mga nakaraang mga EDSA Revolution, kung titingnan ninyo, yung EDSA People Power ni Marcos Sr., bumaliktad si Ramos at saka si Enrile na nasa defense, isang defense minister at saka naging chief of staff, 'di ba? Si Ramos. So, merong pagkilos ang mga sundalo. Nung panahon naman ni Cory, ganun din, mga sundalo din yung naging kalaban niya. Although hindi siya napatalsik, pero na-expose yung pagiging incompetent ni Cory Aquino. And then napalitan si Cory Aquino ni Fidel Ramos, okay naman, biglang naging si Erap. Nung si Erap, sino? Nung nag-People Power 2, di ba? EDSA 2, di ba? Sino? Ang bumaliktad nun si Angelo Reyes, yung nagpakamatay dyan sa Marikina. Yung chief of staff niya. Si Angelo Reyes. Bumaliktad yun. Kaya ngayon, natanggal itong si Erap. So, ganun din, so on and so forth. Kung makikita mo, kailangan talaga ng tulong ng militar kung talagang gusto natin na magkaroon ng regime change. Militar talaga. And that's also the reason why inuna nilang bayaran yung militar o tinaas nila yung mga allowances and all. Hindi indirect bribery yun eh. Kasi parang kasi nga ang Pilipino tumatanaw ng utang na loob ang military dahil ginawa ninyo ito sa amin. Para kasi lang tatanaw ng utang na loob. Hindi ko nga alam kung bakit. Kasi kay Pangulong Duterte, tumanaw naman sila ng utang na loob. Inayos nila ang Pilipinas eh. Kaya lang, itong panahon talaga ng administrasyon na ito, dahil nga ang mga sundalo mahirap, nilagyan nila ng mga pondo yung mga sundalo para magkaroon sila ng parang tali sa leg. Hawak nila yung sundalo sa leg. Ganun, na may utang na loob kayo sa amin. Kami, ang nasa administrasyon, pag tumalikod kayo sa amin, sandamukal na mga kasong kakaharapin ninyo. Siguro ganun yung mga pananakot sa kanila. Kaya itong mga sundalo, parang medyo wala silang masyadong ginawa. Nagrereklamo sila, yung mga retired generals nagrereklamo, pero yung mga nasa serbisyo, naging mga aso. Bakit? So, ayun na nga. Kaya hindi nagkaroon ng regime change. Dahil si Inday Sara, hindi siya nag-take ng advantage. Hindi niya tinake advantage itong nangyayari na ito. Yung sinasabi ni Zaldico, hindi siya nag-take advantage doon. Yung sinasabi ni Amy Marcos na adik, ito si Bongbong, she didn't took advantage. Diyan. Ano yung sinasabi kong mag-take ng advantage? Nung panahon ni Gloria Arroyo, nung panahon nung panahon na lang ni Marcos Sr., si Cory nakipag-usap sa mga militar.
Oh, nanligaw siya sa mga militar noong mga panahon na parang medyo shaky na. Kaya ang militar, hindi natin alam kung anong pinangako ni Cory sa mga militar para bumaliktad yan. Noong panahon ni Erap Estrada, habang nagiging shaky na yung kanyang liderato, si Gloria magaling niyang gumapang. Ang liit na tao niyan. Ganito lang yung kaliit. So pag gumapang yan, hindi mo yan makikita. So ginapang ni Gloria Arroyo yung militar para bumaliktad kay Erap. Kung makikita nyo nga, naging tao nga niya si Angelo Reyes. Kasi Angelo Reyes na involved dun sa ZTE deal, if you remember. Diba? Tapos nagbaril nga siya sa kanyang puso, nagpakamatay siya dahil, ewan ko, either hindi niya na matanggap yung mangyari or masisira na yung kanyang yung kanyang legasiya dahil nabisto na sila sa kanilang mga pagnanakaw nung panahon na yan. Oh, di ba? Kaya nga si Gloria na na plunder din yan, di ba? So ganun, yung Vice President, ikaw kasi yung next in power. So supposedly ang gagawin mo, pag nakikita mo na ganito, malaki na, mayroon ng nagsaswell na yung tao, dumadami na yung tao, nananawagan na yung tao, tapos may mga nagsasalita na, ini-expose na yung gobyerno na to. Alam mo ba ang dapat na ginawa ni Inday noong mga panahon na yan? Pumunta na siya ng Camp Aguinaldo. Tapos lahat itong mga, I'm just assuming lahat itong mga militar na isinama nitong mga kurakot sa gobyerno sa corruption nila. Kasi parang ang nangyayari, this is corruption money, I'm giving you part of the corruption money, so part na kayo ng corruption. Hindi kayo makakatakas dito. Kung magnanakaw ako, yung pera na ninakaw ko, binigay ko rin sa inyo, so damay kayo. So kung ako, isang general na malapit na magretiro, anong gagawin ko? Ang gagawin ko, medyo mag-iingat ako kasi I'm gonna protect my future. So mananahimik na lang ako. Kahit galit na galit ako, mananahimik na lang ako. Kapag wala na ako sa serbisyo, baka sakaling doon ako maglabas sa sama ng loob ko. But now, nandito ako sa serbisyo, pinaghirapan ko ito, buhay ako, hindi ako namatay sa gera. Tapos yung pension na matatanggap ko, ayaw kong mawala. Yun lang aasahan ko pagka tumanda ako. So mananahimik ako. Kung si Inday Sara pumunta ng Camp Aguinaldo, tapos lahat ng mga general na yan na dinamay nila sa corruption, kinausap niya. And sinabihan niya na, okay, clean slate tayo. Alam ko, tao lang kayo, nasilaw kayo, o dahil sila yung nasa kapangyarihan, kaya sumunod lang kayo. Clean slate tayo. Walang madidimanda, hindi ko kayo hahabulin, basta tulungan nyo ko na i-rebuild itong gobyerno natin, palakasin natin ang Pilipinas ulit, ibalik natin ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Samahan nyo ako, kunin na natin itong Pilipinas mula dito sa mga adik at mga magnanakaw na ito. At sabay-sabay tayong magkakasama tayong i-rebuild ito. Alam ninyo kung ginawa ni Inday Sara yan? Tapos na to. Tapos na to. Masaya ka ba, Boss Dada, na hindi ginawa ni Inday Sara yan? Oo. Oo, masaya ako na hindi ginawa ni Inday Sara yan. Kasi nga, dito mo malalaman na ang mga Duterte talaga, hindi sila ganid sa kapangyarihan. Kasi ang gagawa lang talaga ng mga ganyan, yung mga ganid sa kapangyarihan, bakit naman, Boss Dada, hindi na lang sana hindi naman namin iisipin na naganid si Inday Sara sa kapangyarihan kapag ginawa niya yan. Kasi para na sa Pilipinas yan. Makakayanan pa ba ni Inday Sara na 3 years? Na magiging ganito pa rin tayo kahirap. Ayan yung sinasabi ko na maybe Inday Sara wants us all to learn from our mistakes. Na hindi ako ganun na liligawan ko kayo kasi kay Inday Sara ganito Kay Inday Sara ganito. Pag korap ka. Hindi pwedeng naging part ka ng corruption, lalapit ako sa'yo, makikipag-collaborate ako sa'yo para makakuha yung gusto ko. Hindi ako papayag. Kasi kung kayong mga militar, kung yung mga militar na yan, ito maghanda kayo kung yung mga militar na yan, kurakot, kasama sa corruption, at naging part ng pangungurakot nitong, naging protector ng pangungurakot at kaadikan nitong mga nasa gobyerno, humanda talaga kayo pag si Inday ang naging presidente dahil iisa-isahin niya kayo. Naniniwala kasi si Inday Sara na ang kapangyarihan ng pamumuno sa Pilipinas nagsisimula sa tao. Nakikita na ni Inday Sara na yung tao sa kanya na yung tao siya ang gusto So bakit ako mga agaw ng kapangyarihan? Nanalo ako in the first place 32 million yung bumoto sa akin, sa kanya 31 million So aantayin ko yung 2028.
katulong ang mga tao na magbabantay sa kapakanan ng Pilipinas, at pagdating nung panahon na yon na ibinoto nyo na ako, promise magtatrabaho ako. Magiging presidente ako dahil ibinoto ako ng tao, hindi ako magiging presidente dahil inagaw ko yan. Ganun si Inday Sara. Nakakalungkot. Ako, gusto ko rin sana, personal, gusto ko rin sana na si Inday Sara maging presidente na, dahil alam natin maganda magagawa niya sa Pilipinas. Kaya nga takot na takot yung mga makakaliwa eh. Kaya nga takot na takot yung mga magnanakaw eh. Because hindi nakikipag-usap si Inday sa kanila. Ang sabi nga ni Inday, hindi ako mababayaran. So, kung si Inday Sara lang sana, ginapang niya, tapos na yan. Pero hindi ganun na klase ng politiko si Inday. At napakaganda niyan para sa bayang Pilipinas, because Inday is all about business, Inday is all about leadership. Wala siyang pakialam sa politika. Galing, di ba? Wala na naman nakaisip niyan. Oh, galing-galing, di ba? Oh. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong